Babae, nahuli ang kanyang mister na may kahalikan sa loob ng aparador. Pero, laking gulat nila sa paghihiganti nito. Si Carla ay isa sa mga babae na itinalaga ang kanyang buong buhay sa kanyang pamilya. Simula na makilala niya si Oliver, nagbago ang kanyang mga pangarap. Dati-rati, isa siyang ambisyosang babae na nag-aaral ng abogasya. Ngunit nang magpakasal sila ni Oliver, ipinagpaliban niya ang lahat ng iyon. Sa kabila ng kanyang mga pagsasakripisyo, nakatagpo naman siya ng kaligayahan sa kanyang bagong buhay, kasama si Oliver at ang kanilang dalawang anak. Maayos naman ang kanilang pamumuhay. May sapat na pera at magandang bahay na puno ng pagmamahalan. Ngunit tulad ng karaniwang kwento ng mga kababaihan, hindi rin naging madali ang lahat para kay Carla. Si Oliver, ang kanyang mahal na asawa, ay sobrang abala sa kanyang negosyo. Madalas wala siya sa bahay. Kung hindi man abala sa opisina, may mga business meetings o out-of-town trips ito na kinakailangan daluhan. Olivia anak, anong gusto mong almusal bukas? Tanong ni Carla sa kanyang panganay na anak habang inaayos niya ang mga gamit nito para sa eskwela. Gusto ko po ng pancakes, mama. Masayang tugon ng bata. Ikaw naman, Marco anak. Tanong niya sa kanyang bunso. Gusto ko rin ng pancakes, mama, at may extra syrup. Sabi ni Marco na may kasamang pagtawa. Habang pinagmamasdan ni Carla ang kanyang mga anak, hindi maiwasang bumalik sa kanyang alaala ang mga pangarap niya noon. Subalit, hindi niya pinagsisihan ang desisyong ginawa niya. Mahalaga sa kanya ang pamilya niya, at ito ang pinakaimportante sa lahat. Isang gabi, habang nagpapahinga si Carla sa kanilang kwarto, nakaramdam siya ng kakaiba. Para bang may bumabagabag sa kanyang isip at damdamin. Hindi niya maintindihan kung bakit bigla siya nagkaroon ng kutob na may ginagawang mali si Oliver. Pilit niyang inalis sa isip ang mga negatibong bagay, subalit hindi niya ito maitaboy. Naaalala niya ang mga pagkakataong nag-aayos siya ng mga damit ni Oliver at nakakaamoy ng kakaibang halimuyak ng pabango sa mga ito. Hindi niya iyon pinapansin dati dahil iniisip niyang baka nakasama lang ni Oliver ang mga kasamahan sa trabaho na gumagamit ng ganitong pabango. Pero ngayon, parang may ibang ibig sabihin ang mga amoy na iyon. Kinabukasan, nagdesisyon si Carla na kausapin si Oliver tungkol sa nararamdaman niya. Gusto niyang linawin ang lahat, ngunit hindi niya alam kung paano sisimulan ang pag-uusap. Oliver, kailangan nating mag-usap. Bungad ni Carla habang naghahanda ng hapunan. Ano? Tungkol saan? Tanong ni Oliver, na halatang nagulat sa seryosong tono ni Carla. May nararamdaman akong hindi maganda. Lagi kang wala sa bahay. At may mga pagkakataong naaamoy ko mga pambabaeng pabango sa mga damit mo. Baka naman may kailangan akong malaman. Diretsahang sabi ni Carla. Naku Carla, masyado ka na namang nag-aalala. Trabaho lang talaga ang inaatupag ko. Hindi ba't alam mo namang abala ako sa negosyo? Sagot ni Oliver na may halong pagkairita. Pero hindi pa rin maalis ni Carla ang kanyang mga pangamba. Alam niyang may kakaibang nangyayari at kailangan niyang alamin kung ano iyon. Habang pinipilit niyang maging kalmado at maayos sa kanilang pamilya, hindi niya maiwasang pag-isipan ang mga posibilidad na naglalaro sa kanyang isipan. Gusto niyang ipaglaban ng kanilang pagsasama. Subalit, kung may katotohanan ng kanyang mga hinala, hindi niya alam kung paano ito haharapin. Isang gabi, habang nag-aayos ng mga gamit ni Oliver para sa isang business trip, muling nakaramdam si Carla ng kakaiba. Sa pagkakataong ito, mas malakas ang kanyang kutob. Hindi niya alam kung paano siya aaksyon, pero alam niyang kailangan niyang gawin ang lahat para malaman ang katotohanan. Ma, okay lang po ba kayo? Tanong ni Olivia, habang pinagmamasdan ng kanyang ina na tila malalim ang iniisip. Okay lang ako anak, may iniisip lang si mama. Sagot ni Carla sabay yakap sa kanyang anak. Mama, miss ko na si Papa. Biglang sabi ni Marco. Oo nga anak, miss na rin siya ni Mama. Malungkot na tugon ni Carla. Sa gabing iyon, habang nag-iisa sa kanilang kwarto, hindi mapigilan ni Carla ang kanyang mga luha. Mahal niya si Oliver at mahalaga sa kanya ang kanilang pamilya. Pero kung totoo ang kanyang mga kutob, paano na ang kanilang pamilya? Dumating ang araw na dapat ay aalis na si Oliver para sa kanyang business trip. Habang nag-aayos ng kanyang mga gamit, muling lumapit si Carla. Oliver, sigurado ka bang wala akong dapat ipag-alala? Tanong ni Carla na may halong kaba at takot.
Carla, hindi ko alam kung bakit ka nagkakaganyan. Magtiwala ka naman sa akin. Trabaho lang talaga ito. Sagot ni Oliver na tila nagmamadali. Kung ganon, ingat ka. Mahal na mahal kita. Sabi ni Carla sabay yakap kay Oliver. Mahal din kita, Carla. Sagot ni Oliver sabay halik sa noo ni Carla. Habang paalis si Oliver, pinilit ni Carla na iwaksi ang kanyang mga hinala. Pero alam niyang hindi siya titigil hanggang hindi niya nalalaman ang katotohanan. Kailangang malaman niya ang totoo, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para na rin sa kanilang mga anak. Sa mga sumunod na araw, pilit na iniwasan ni Carla ang mag-isip ng masama. Ngunit tuwing gabi, bago matulog, hindi niya maiwasang umiyak at manalangin na sana'y mali ang kanyang mga kutob. Mahal niya si Oliver at alam niyang mahal din siya nito. Ngunit kung totoo ang kanyang mga hinala, paano na ang kanilang pamilya? Isang gabi, habang nag-aayos ng mga gamit sa kwarto, napansin ni Carla ang isang kahon sa ilalim ng kama. Binuksan niya ito at laking gulat niya na makita ang mga sulat at litrato na nagpapakita ng mga sandaling magkasama si Oliver at isang hindi kilalang babae. Dito na nagdilim ang kanyang paningin. Nak, pupunta lang si Mama sa labas ha? Matulog na kayo ng maaga. Paalam ni Carla sa kanyang mga anak. Saan ka po pupunta, Mama? Tanong ni Olivia. May bibilhin lang si Mama. Huwag kayong mag-alala, mabilis lang ako. Sagot ni Carla sabay halik sa mga anak. Sa kanyang paglabas ng bahay, buo na ang loob ni Carla na alamin ang katotohanan. Kailangang matapos na ang kanyang mga hinala. Kailangan malaman niya kung ano talaga ang nangyayari sa likod ng kanilang pagsasama. Habang naglalakad-lakad si Carla papunta sa kawalan, hindi niya maiwasang manalangin at umiyak. Sana'y mali siya. Sana'y walang katotohanan ang kanyang mga kutob. Pero alam niyang kailangan niyang harapin ang katotohanan gaano man ito kasakit. Sa kabila ng mga pagdududa at iilang maliliit na detalye na maaaring magsilbing ebidensya, sinubukan pa rin ni Carla na ipagsantabi ang mga ito at pagkatiwalaan na lamang kanyang asawa. Mahal niya si Oliver at para sa kanya, ang pagmamahalan nila at ang kanilang pamilya ang pinakamahalaga sa lahat. Ngunit kahit na anong pilit niyang isantabi ang kanyang mga hinala, hindi niya maiwasang mag-isip at magduda. Isang gabi, habang naghahanda si Carla ng hapunan para sa kanilang pamilya, napansin niyang hindi pa rin dumarating si Oliver. Madalas na itong umuuwi ng gabi. Ngunit sa gabing iyon, para may kakaibang kaba ang nararamdaman ni Carla. Hindi siya mapakali, kaya't minabuti niyang tawagan si Oliver. Hello, Oliver? Nasaan ka na? Papauwi ka na ba? Tanong ni Carla, pilit na pinipigilan ng kaba sa kanyang boses. Oo, pauwi na ako. Medyo natagalan lang sa meeting. Sagot ni Oliver na tila nagmamadali. Sige, ingat ka. Paalam ni Carla bago ibinaba ang telepono. Pagkaraan ng ilang oras, narinig ni Carla ang tunog ng kotse ni Oliver na pumarada sa kanilang driveway. Agad siyang lumabas upang salubungin ang kanyang asawa. Ngunit paglapit niya kay Oliver, napansin niya agad ang bakas ng red lipstick sa kwelyo ng damit nito. Kasabay na nakita niyang bakas na lipstick ay ang malakas na amoy ng pabango ng babae na tila ba ay nanggagaling kay Oliver. Oliver? Ano to? Tanong ni Carla, pinipilit maging kalmado kahit naramdam niya ang panginginig ng kanyang boses. Anong ibig mo sabihin? Tanong ni Oliver na tila naguguluhan, ngunit halatang naiilang. Ang lipstick sa kwelyo mo at ang amoy mo. Bakit may ganyan sa damit mo? Diretsong tanong ni Carla, pilit na pinipigilan ng pag-agos ng kanyang mga luha. Hindi ko alam kung saan nanggaling yan. Sagot ni Oliver na tila nawawala sa sarili. Aksidente lang na nadikit siguro. At ano naman ngayon kung amoy babae ako? Pumunta ako sa opisina, may mga babae doon. Hindi naman siguro masama yun, di ba? Oliver, hindi na ito biro. Hindi na normal ito. Pakiusap. Sabihin mo sa akin ng totoo. Pilit na sabi ni Carla, ang kanyang boses ay puno ng pighati at pagmamakaawa. Ano ba talaga ang gusto mo sabihin, Carla? Na may ginagawa akong masama? Na may babae ako? Ang totoo, Carla, ikaw ang may problema dito. Sobrang mapang-akusa ka. Lahat na lang ng galaw ko pinagdududahan mo. Biglang sigaw ni Oliver, ang kanyang boses ay puno ng galit. Oliver, hindi ako nag-aakusa. Gusto ko lang malaman ng totoo. Dahil mahal kita. Dahil mahalaga sa akin ang pamilya natin. Sabi ni Carla, halos hindi na siya makahinga sa bigat ng kanyang nararamdaman. Mahal mo ako? Pero ganito ka makitungo? Carla,
kailangan mo magtiwala. Kung gusto mo magtagal tayo, kailangan mo magtiwala sa akin. Sabi ni Oliver, ang kanyang boses ay malamig. Hindi na sumagot si Carla. Tumalikod siya at pumasok sa kanilang bahay. Iniwan si Oliver na nakatayo sa labas. Ang kanyang puso ay parang pinupunit sa sakit at pagdududa. Gusto niyang maniwala kay Oliver. Gusto niyang magtiwala. Ngunit sa mga nakita at nararamdaman niya, paano pa siya magtitiwala? Pagdating sa loob ng bahay, agad na dumiretso si Carla sa kanilang kwarto. Umupo siya sa gilid ng kama, hinayaan ang mga luha na bumuhos. Hindi niya alam kung paano haharapin ang mga susunod na araw, kung paano niya mapapanatili ang kanilang pamilya sa kabila ng lahat ng ito. Gusto niyang magpakalakas. Gusto niyang ipaglaban ng kanilang pagmamahalan. Ngunit sa mga sandaling iyon, pakiramdam niya ay nag-iisa siya sa laban na ito. Lumipas ang ilang araw na pilit pinapakita ni Carla na normal ang lahat. Sa kabila ng kanyang pagdududa at sakit, sinubukan niya magpakatatag para sa kanilang mga anak. Nagpatuloy siya sa kanyang mga gawain sa bahay, nag-aalaga ng kanilang mga anak at nagtatangka na ipakita na walang problema. Ngunit sa kanyang loob, ramdam niya ang pagod at bigat ng kanyang nararamdaman. Isang gabi, habang naghahanda ng hapunan, napansin ni Carla na tahimik ang kanilang bahay. Hindi pa rin dumarating si Oliver at ang kanyang mga anak ay nasa kanilang kwarto. Sa mga sandaling iyon, hindi niya maiwasang bumalik ang mga alaala ng kanilang masayang pagsasama. Ang mga panahong puno ng tawanan at saya. Ang mga pangako na magmamahalan habang buhay. Ngunit ngayon, tila naglaho na ang lahat ng iyon. Habang inaayos ni Carla ang mga pinggan sa mesa, narinig niyang bumukas ang pinto ng kanilang bahay. Dumating na si Oliver. Agad siyang lumabas ng kusina upang salubungin ang kanyang asawa. Ngunit sa kanyang paglapit, muling bumalik ang mga alaala nang nakita niyang bakas na lipstick at amoy ng pabango ng babae. Oliver, kamusta ang araw mo? Tanong ni Carla. Pilit nang umiti kahit naramdam niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ayos lang naman. Sagot ni Oliver na tila nagmamadali. Medyo pagod lang sa trabaho. Maupo ka muna, naghanda ako ng hapunan. Sabi ni Carla, pilit na pinapakita na normal ang lahat. Umupo si Oliver sa mesa at sinimula nilang kumain ng tahimik. Walang nagsasalita sa kanilang dalawa. Tila ba ang bawat isa ay may kanya-kanyang iniisip. Sa mga sandaling iyon, hindi mapigilan ni Carla na mag-isip ng mga posibilidad. Gusto niya maniwala kay Oliver. Gusto niya magtiwala. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, paano pa siya magtitiwala? Oliver, may kailangan lang ako itanong. Biglang sabi ni Carla, binaling ang tingin kay Oliver. Ano yun? Tanong ni Oliver na tila nagulat. Sa mga nagdaang araw, lagi ako nakakaramdam ng parang may kakaiba, parang may mali. At sa mga nakita ko, hindi ko alam kung paano ako magtitiwala. Sabi ni Carla, ang kanyang boses ay puno ng pighati. Carla, sinabi ko na sa'yo, wala akong ginagawang masama. Trabaho lang ang inaatupag ko palagi. Sagot ni Oliver na tila naiirita. Oliver, ang bakas ng lipstick, ang amoy ng pabango. Paano mo ipapaliwanag ang mga yun? Tanong ni Carla, pilit na pinipigilan ang kanyang mga luha. Carla, sinabi ko na sa'yo, wala akong alam tungkol doon. Baka nadikit lang sa opisina, hindi mo na dapat iniisip ang mga yan. Sagot ni Oliver na tila nawawala sa sarili. Oliver, hindi ko alam kung paano magtitiwala. Mahal kita. Mahal na mahal kita. Pero paano mo nagawang sirain ang tiwala ko? Sabi ni Carla, hindi na napigilan ang pag-agos ng kanyang mga luha. Carla, magtiwala ka lang kung gusto mo magtagal tayo. Sabi ni Oliver, ang kanyang boses ay malamig. Sa mga sandaling iyon, napagtanto ni Carla na wala na siyang magagawa kundi ang maghintay. Maghintay ng pagkakataon na makita ang katotohanan, kahit gaano pa ito kasakit. Sa kabila ng lahat ng pagdududa at sakit, pilit niyang ipinapakita na normal ang lahat para sa kanilang mga anak. Ngunit sa kanyang loob, alam niyang malapit na siyang sumuko. Sa kabila ng mga pagtanggi ni Oliver, hindi pa rin nawala ang maliliit na ebidensyang makikita ni Carla sa mga gamit nito. Tulad na lamang ng isang piraso ng hikaw na natagpuan niya sa kotse ni Oliver at ang mahabang hibla ng buhok na paniguradong hindi kay Carla dahil maiksi ang kanyang buhok. Bawat detalye ay tila nagsasabing may ibang ang babae si Oliver. Ngunit sa kabila nito, pilit pa rin ni Carla na maging kalmado at umaasa na mali ang kanyang mga hinala.
Isang gabi, nagdesisyon si Carla na bisitahin ang kanyang asawa sa opisina upang maghatid ng lunch. Sa isip niya, baka sakaling makita niya ang totoo at makumpirma niya ang kanyang mga hinala. Habang papunta sa opisina ni Oliver, ramdam ni Carla ang kaba sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung ano ang kanyang matutuklasan, ngunit kailangan niyang malaman ang katotohanan. Pagdating niya sa opisina ni Oliver, agad siyang nagtungo sa reception. "Good evening po, Ma'am Carla. Nandito po ba kayo para kay Sir Oliver?" Tanong ng receptionist. "Oo, nagdala ko ng lunch para sa kanya." Sagot ni Carla na pilit ngumiti. "Sige po, ma'am, pwede na po kayong pumasok." Sabi ng receptionist sabay ngiti. Habang palapit sa pinto ng opisina ni Oliver, narinig ni Carla ang tawanan mula sa loob. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at nakita niya si Oliver kasama ang isang babae. Nagulat siya nang makita niya tumatawa si Oliver at ang babae, at nakita niya ang pagpalo ng babae sa dibdib ni Oliver na may kasamang haplos. "Oliver?" Tanong ni Carla na may halong kaba at takot. Nagulat si Oliver sa pagdating ni Carla. "Carla, anong ginagawa mo dito?" Tanong niya, halatang nagulat at may halong inis sa boses. "Dinalhan kita ng lunch. Gusto lang kitang sorpresahin." Sagot ni Carla, pilit na pinipigilan ng kanyang mga luha. "Hindi mo na kailangan pang pumunta rito. Busy ako. Pwede ka na umuwi." Sabi ni Oliver na malamig ang boses. "Pero Oliver..." Nag-aalangan si Carla, ngunit agad siyang pinutol ni Oliver. "Carla, umuwi ka na. Ayusin ko na lang ito." Mariing sabi ni Oliver, tila nawawala na ang kanyang pasensya. Walang nagawa si Carla kundi sundin si Oliver. Lumabas siya ng opisina na punong-puno ng pagdududa at galit. Hindi siya makapaniwala sa nakita niyang pagtrato ni Oliver sa kanya. Sa kabila ng lahat ng kanyang mga sakripisyo at pagmamahal, tila ba walang halaga ang lahat ng iyon. Habang nasa labas ng opisina, nagdesisyon si Carla na huwag munang umuwi. Gusto niyang malaman ang buong katotohanan. Kaya't naghintay siya sa may labas ng opisina ni Oliver. Nagbabantay at nagmamasid. Alam niyang may mali at kailangan niyang malaman kung ano iyon. Makalipas ang ilang oras, nakita ni Carla si Oliver at ang babae na magkasamang lumabas ng opisina. Sinundan niya ang mga ito hanggang sa isang restaurant malapit sa opisina. Nakita niya kung paano sila nagtatawanan at tila ba'y walang pakialam sa mundo. Habang nakaupo sa isang malayong mesa, hindi maiwasan ni Carla na pagmasdan ang bawat kilos ng dalawa. Nang makita niyang sumandal ang babae sa balikat ni Oliver, parang bumagsak ang buong mundo ni Carla. Ang lahat ng kanyang kinatatakutan ay totoo pala. Hindi na siya makagalaw. Hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Gusto niyang sugurin ang dalawa. Gusto niyang isigaw ang lahat ng sakit at galit na nararamdaman niya. Ngunit pinili niyang kimkimin ang lahat ng iyon. Pagka-uwi ni Carla sa kanilang bahay, hindi niya mapigilan ang pag-agos ng kanyang mga luha. Hindi niya alam kung paano haharapin ang susunod na araw, kung paano itutuloy ang kanyang buhay. Gusto niyang maging matatag para sa kanilang mga anak. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, pakiramdam niya ay nag-iisa siya sa laban na ito. Lumipas ang mga araw at pilit pinapakita ni Carla na normal ang lahat. Pilit niyang pinapakita sa kanyang mga anak na walang problema. Pero sa loob-loob niya, durog na siya. Hindi na niya alam kung paano itutuloy ang kanyang buhay. Isang gabi, habang naghahanda ng hapunan, narinig ni Carla ang tunog ng kotse ni Oliver na pumarada sa kanilang driveway. Agad siyang lumabas upang salubungin ang kanyang asawa. Ngunit paglapit niya kay Oliver, muling bumalik ang mga alaala ng nakita niya. Kahit na masakit, pilit nagpakatatag si Carla para sa kanyang mga anak. Sa mga nagdaang araw, hindi na pinapansin ni Carla ang mga bakas ng babae ni Oliver. Kaya naman naging careless na si Oliver. Dinadala na niya ang kanyang babae sa tuwing wala si Carla sa bahay. Ngunit ang hindi alam ni Oliver ay alam ito lahat ni Carla. Hindi na mabilang ang mga pagkakataon nakita ni Carla ang ebidensya ng pagtataksil sa kanilang tahanan. Mga hibla na mahabang buhok, bakas na lipstick, at pati na rin ang pabango na naiwan sa kanilang mga unan. Isang araw, habang nasa kwarto si Oliver at ang kanyang babae, maagang umuwi si Carla. Pumasok siya sa kanilang bahay, tila tahimik at kalmado. Nang marinig ni Oliver na may pumasok sa kanilang bahay, agad siyang nagtago sa aparador kasama ang kanyang babae. Ngunit imbis na magtago at manatiling tahimik para hindi sila mahuli, pinagpatuloy lamang nila ang kanilang halikan sa loob ng aparador. Narinig ni Carla ang mga kaluskos ng kanilang paggalaw, kaya naman nagdesisyon si Carla na kumilos.
Pumanhik siya sa kanilang kwarto at walang kagatol-gatol na binuksan ng pinto. Habang abala si Oliver at ang kanyang babae sa paghahalikan, tahimik na lumapit si Carla sa aparador at walang pag-aalinlangang binuksan ito. Sa kanyang harapan, nakita niya si Oliver at ang babae. Wala pa kundangang naglalampungan. Oliver? Ano ito? Tanong ni Carla. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng sakit. Nagulat si Oliver sa ginawa ni Carla at sa presensya nito. Agad siyang bumitaw sa babae at nagsimulang magpaliwanag. Carla, ano ginagawa mo dito? Sino nagbigay ng karapatan sa'yo na basta nalang pumasok dito? Ang kanyang boses ay galit at walang halo ng pagsisisi. Ngunit ang babae, tila walang pakialam. Umisi at nagsalita. Bakit Carla? Hindi mo ba nakikita? Matagal na kaming may relasyon ni Oliver. Ngunit si Carla ay nanatiling tahimik at ngumisi lamang. Mahinahon na nagsalita si Carla. Sige lang, pagpatuloy niyo lang kung anong ginagawa niyo. Pero Oliver, aalis na kami ng mga anak natin sa bahay na ito. Hindi ko na kaya makipaglokohan pa sa'yo. Hindi makapaniwala si Oliver sa naging aksyon ng kanyang asawa. Galit na galit ito at sinisi pa si Carla. Ito ba ang gusto mo? Ikaw ang may problema, Carla. Sobrang paranoid ka. Ngunit ang hindi alam ni Oliver, may mas malaki pang sorpresa na inihanda si Carla para sa kanya. Kinabukasan, pumasok si Oliver sa kumpanya. Hindi alintana ang nangyari kagabi. Habang naglalakad siya papunta sa kanyang opisina, napansin niya pinagbubulungan siya ng mga tao. Hindi niya alam ang dahilan, ngunit nararamdaman niyang may kakaiba. Nang papasok na sana siya sa kanyang opisina, agad na may humarang sa kanya. Mr. Oliver, kailangan niyo pong sumama sa amin. Sabi ng isang security personnel. Ano ba ito? Bakit ako pinipigilang pumasok sa opisina ko? Tanong ni Oliver na tila naguguluhan at nagagalit. May kailangan pong ipaliwanag sa inyo ang management. Sagot ng security personnel sabay hatid kay Oliver sa conference room. Pagdating sa conference room, nakita ni Oliver ang ilang miyembro ng board ng kumpanya at ang kanilang legal team. Nakatitig silang lahat sa kanya na tila ba may malalim na pag-uusap. Oliver, kailangan nating pag-usapan ng seryosong bagay na ito. Sabi ng chairman ng board. Ano ba ang pinag-uusapan natin dito? Tanong ni Oliver na tila nawawala sa sarili. May natanggap kaming mga ebidensya na nagpapakita ng iyong pakikiapid. Hindi lang ito usapin ng moralidad, kundi pati na rin ang reputasyon ng kumpanya. Sagot ng chairman. Anong sinasabi niyo? Wala akong ginagawang masama. Galit na sabi ni Oliver, halos hindi makapaniwala. May mga larawan at testimonya na nagpapatunay sa iyong mga gawain, Oliver. Hindi na namin maaaring ipagpatuloy ang iyong employment dito sa kumpanya. Alam mong mataas ang posisyon mo rito. Paliwanag ng legal team. Walang basihan ng mga yan! Peke ang mga ebidensya! Sigaw ni Oliver, pilit na ipinaglalaban ng kanyang sarili. Ngunit ipinakita sa kanya ang mga larawan, ang mga mensahe sa telepono, at iba pang ebidensya na walang dudang nagpapakita ng kanyang pagtataksil. Hindi makapaniwala si Oliver sa kanyang nakikita. Pakiramdam niya ay bumagsak ang buong mundo niya. Oliver, kailangan mo nang umalis. Ang lahat ng ito ay may mga legal na implikasyon. Magpahinga ka na lang muna at asikusuhin ang iyong personal na buhay. Sabi ng chairman na may halong awa at pag-intindi. Habang palabas ng building, ramdam ni Oliver ang mga mata ng kanyang mga kasamahan na nakatingin sa kanya. Naririnig niya ang mga bulong, ang mga pagtawa at ang pag-aalipusta. Hindi siya makapaniwala na ganito kabilis nagbago ang lahat. Pagdating niya sa kanilang bahay, wala na si Carla at ang kanilang mga anak. Tahimik ang buong bahay. Tila baga iniwan siya ng lahat. Agad siyang nagpunta sa kwarto nilang mag-asawa. Ngunit wala na roon ang mga gamit ni Carla at ng kanilang mga anak. Pakiramdam ni Oliver ay nag-iisa na siya sa mundo. Iniwan ang lahat ng kanyang minamahal dahil sa kanyang mga kasalanan. Sa halip na magsisi, lalo pang naging arogante si Oliver. Galit na galit siya kay Carla. Paano niya nagawang sirain ang kanyang buhay? Paano niya nagawang ipahiya siya sa harap ng kanyang mga kasamahan at sa kumpanya? Ang kanyang galit ay walang kapantay. Makalipas ang ilang oras, natanggap ni Oliver ang isang tawag mula kay Carla. Oliver, alam kong nagulat ka sa nangyari. Pero ginawa ko ito para sa ating mga anak. Hindi ko kayang tiisin ang mga ginawa mo. Ngayon, kailangan mong harapin ang mga consequence ng iyong ginawa. Sabi ni Carla na puno ng kalungkutan. Carla, anong karapatan mong sirain ang buhay ko?
Ikaw ang may kasalanan dito. Kung hindi ka naging sobrang paranoid, wala sanang ganito. Puno ng galit na sabi ni Oliver. Oliver, ikaw ang nagdala ng lahat ng ito sa sarili mo. Hindi ko na kaya magpanggap na okay lang ang lahat. Paalam. Sagot ni Carla bago ibinaba ang telepono. Galit na galit si Oliver. Hindi siya makapaniwala na magagawa ito ni Carla. Sa kanyang pag-iisa, lalo siyang nagngingit-ngit sa galit. Ang lahat ng kanyang ipinundar, ang lahat ng kanyang pinaghirapan, tila naglaho na parang bula. Ngunit sa halip na magsisi, sinisi niya si Carla sa lahat ng nangyari. Ang kanyang arogansya ay tila walang katapusan. At sa halip na matuto, lalo pa siya nalugmok sa kanyang galit at hinanakit. Sa kabila ng pagtataksil ni Oliver, nakaramdam pa rin ng kalungkutan si Carla. Hindi madali para sa kanya ang magdesisyong iwan ng kanyang asawa, lalo na't mahal niya ito at naging bahagi na ng kanyang buhay. Ngunit mas inisip niya ang kapakanan ng kanilang mga anak. Alam niyang hindi na siya dapat bumalik sa isang relasyong puno ng kasinungalingan at sakit. Isang gabi, habang nagpapahinga si Carla sa kanilang bagong tirahan, biglang dumating si Oliver. Galit na galit ito at sinugod siya. Carla! Paano mo nagawa sa akin ito? Sinira mo ang buhay ko! Ikaw ang may kasalanan kung bakit ako natanggal sa trabaho! Sigaw ni Oliver, halos mawalan na ng kontrol. Ngunit hindi nagpatinag si Carla. Tumayo siya at hinarap si Oliver. Ang kanyang mga mata ay puno ng tapang at determinasyon. Ikaw ang may kasalanan, Oliver. Hindi mo kami inalagaan. Hindi mo kami inisip. Ikaw ang nagdala ng lahat ng ito sa sarili mo. Anong karapatan mong sirain ang buhay ko? Sigaw ni Oliver, halos manginig sa galit. Tinawanan ni Carla ang kanyang dating asawa at isiniwalat. Ha! Ako ang nagbigay ng mga ebidensya sa kumpanya mo, Oliver. Ako ang nagbigay ng mga litrato at mga mensahe na nagpapatunay ng pagtataksil mo. At alam mo kung bakit? Dahil kailangan ko protektahan ang mga anak natin at ang sarili ko. Nanigas ang buong katawan ni Oliver at namula ang mukha niya sa ingis at galit. Ngunit sa kabila ng kanyang galit, alam niyang wala na siyang magagawa. Kalaunan, nagpasa ng annulment papers si Carla kay Oliver upang legal na silang maghiwalay. Hindi makapaniwala si Oliver sa mga nangyayari, ngunit wala siyang magagawa. Napatunayan ang kanyang pagtataksil at alam niyang wala na siyang karapatan pang humiling na bumalik si Carla sa kanya. Habang si Oliver ay patuloy na nagdusa sa kanyang pagkakamali, si Carla naman ay nagpakatatag para sa kanyang mga anak. Nagsimula siyang maghanap ng trabaho upang matustusan ang kanilang pangangailangan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, kinontak siya ng dating kumpanya ni Oliver at inalok siya ng posisyon doon. Nang magpunta kasi siya roon upang i-report ang kanyang asawa, nagsagawa ng background check ang kumpanya sa kanya at labis na namangha sa mga credentials nito. Hindi inaasahan ni Carla ang pagkakataong ito, ngunit alam niya na kwalipikado siya para rito. Nakapagtapos siya sa kolehiyo na may Latin honors at ang kanyang katalinuhan at skills ay naroroon pa rin sa kanya. Tinanggap niya ang alok at nagsimulang magtrabaho sa kumpanya. Habang patuloy na nagsusumikap si Carla para sa kanyang mga anak, si Oliver naman ay patuloy na naghirap at nagdusa na mag-isa dahil sa kasalanan kanyang ginawa. Naiwan siyang walang trabaho, walang pamilya at walang direksyon sa buhay. Sa pagtatapos ng kwentong ito, makikita natin ang lakas at tapang ni Carla sa pagharap sa mga pagsubok ng kanyang buhay. Sa kabila ng sakit at pagtataksil, nagawa niyang itaguyod ang kanyang mga anak at magpatuloy sa buhay. Ang kwento ni Carla ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagmamahal sa sarili at sa pamilya, at ang pagkakaroon ng tapang na humarap sa katotohanan kahit gaano man ito kasakit. Ang tiwala ay isang mahalagang bahagi ng anumang relasyon, at sa oras na ito ay masira, mahirap na itong maibalik. Higit sa lahat, ang kwento ni Carla ay nagsisilbing paalala na ang tunay na lakas ay makikita sa kakayahan nating bumangon mula sa pagkakadapa, magpatuloy sa kabila ng sakit at maging inspirasyon para sa ating mga mahal sa buhay.